sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, sasagutin natin yung mga katanungan tungkol sa woofer tsaka sa instrumental. Napakaraming tanong na nito sa isang content natin. Although nasagot na natin sila lahat, pero ngayon lang natin sila gagawin ng video kasi naghanap pa tayo ng mga material na magagamit. So ito galing sa B52 na matrix natin speaker. Tapos ito naman galing sa Sony speaker natin. Okay, so nagtanggal tayo. Ngayon lang tayo kasi available. Alam nyo naman, lagi tayong nasa biyahe. Minsan nasa nanay ako, tapos uuwi ako dito sa bahay. Minsan napakaraming trabaho, kaya hindi ko magawang magbaklas ng mga speaker. So minsan naghahanap ako kung alin ba yung mas magandang gamitin. So ngayon ito na susubukan nating sagutin. Iwan ko kung masasatisfy kayo dito sa sagot ko. At maraming nagtatanong kung maganda ba raw talaga gamitin yung instrumental speaker doon sa mga subwoofer enclosure. Yung enclosure na subwoofer enclosure na hindi nakikita yung kanilang mga driver, katulad ng mga MCV, RCF, ano pa ba, W, basta napakarami. Basta yung nasa loob yung kanyang driver. Kasi yun yung madalas na nakikita nila. Ang ginagamit na driver ay instrumental. So para sa akin ang masasagot ko diyan, mas gusto ko pa rin gamitin yung woofer kisa instrumental. Mas gusto ko pa rin. Bakit? So katulad na lang ng meron akong isang nabasa sa isang Pinoy forum, nabasa natin. Merong isang viewer doon o isang member na nagtatanong na meron daw siyang isang instrumental speaker at ang tanong niya doon kung maganda ba raw gamitin dahil yung kanyang surround ay hindi naman daw katulad nito na gumagamit ng foam or rubber o kaya polypropylene na nakaumbok. So alam naman natin kapag instrumental speaker ay ganito yung hitsura. Okay? Ayan. So sa mga speaker expert natin, ayan. So alam nila, kilala nila yung hitsura ng Although, hindi lahat ng ganitong hitsura ay instrumental. Merong ding ganitong surround na woofer. Merong ding full range at meron ding tinatawag na mid-range. Okay? Tingnan nyo ng maigi. So, ito. Ngayon, bakit mas prefer kong gamitin tong woofer kaysa sa ganito? Ganitong itsura. Bakit? Kasi, yung base nito, mas matigas ng unti kaysa dito, kaysa woofer natin. Bakit? Kasi ang basihan ng low frequency, kung hanggang gaano kababa yung kanyang maibibigay na base, ay ito. Ito yung basihan. Itong surround niya. Kung siguro napapansin nyo sa mga speaker subwoofer, napakalalaki ng umbok. So malalaki ang umbok niyan para maibigay niya yung mas mababang frequency, base frequency. Paano niya ibibigay yon? So halimbawa na lang ito. Paano ko masasabi na hindi niya maibibigay yung mas mababang frequency nito kumpara sa woofer? Kasi limited lang yung niya, yung surround niya. Kita niyo yung surround halos flat. So ngayon, pag nagmo-move yung cone natin back and forth, halimbawa atras siya. Kung atras siya, ayan hanggang ganyan lang yung kanyang atras. Kahit na ilang patong pa yung magnet natin at kahit na gaano kahaba pa yung leeg ng kinakapitan ng cone natin. So ganun pa rin, walang mangyayari kasi ito hanggang ganyan lang siya. Hindi siya makakapag-flex ng maigi, ng mahaba at saka malalim. Hanggang ganyan lang siya Ayan
tingnan nyo, nagfo-fold na. Kasi sobra na siya. So hanggang dyan lang siya. Ngayon, kapag magfo-forward naman to, ayan, hanggang ganyan na lang siya. So paano siya makakapagbigay ng mababang base kung yung movement ng kanyang cone ay hanggang dyan lang. Tingnan nyo naman yung ano natin, woofer natin. Okay? Pag mag-move yan forward, ayan o, napakahaba ng aabutin yan. Ayan o. Tapos kapag umatras yan, ang lalim. Ayan o. Okay? Kasi mag-flex, mahaba yung aabutin nito eh. Yung umbok na to eh. Kumpara dito. Ayan siya. So paano natin masasabi na mas maganda tumunog, yung mas maganda magbigay ng bass, yung instrumental, kung ikukumpara natin sa woofer. Okay? So yun lang yung sa ano, hindi naman natin masisisi yung mga gumagamit ng ganito. Kasi doon sa sinasamahan kong mobile, nakita nyo naman yung trabaho natin, instrumental din yung mga ginagamit nila iba. So ano ba purpose bakit instrumental yung ginagamit nila? So ang instrumental kasi, lahat ng instrumental, mas matigas yung cone kung ikukumpara natin sa woofer. Okay? Kasi yung application kasi nito, iba. Iba yung application ng instrumental. So magbibigay na lang ako ng isa halimbawa, no? Hindi ko alam kung anong modelo to. Merong ang isa sa mga pinaka-pangkaraniwan yung concert speaker na 15 inches. Meron siyang isang kasamang tweeter. Ang likod noon may nakalagay PA. PA means public address. Hindi siya for woofer purposes. Hindi siya pang bass. Pero magpo-produce siya ng bass. Ngayon, kapag nakakita ka ng ganon, pwede mo siyang buksan o pwede mong itanong kung ano ba yung laman sa loob. Ang laman nun sa loob ay instrumental speaker po. Okay? So, yun yung purpose ng instrumental speaker. Pang public address siya or pang tawag nito instrument speaker. Okay? Matigas to. So, kung gagamitin mo siya na malakas yung bass, hindi siya basta-basta nababali kasi ang tigas ng cone. Hindi katulad nito na luluwa at luluwa to. So hindi kung magaling na ano ka naman talaga, kung marunong ka naman talaga mag-operate, hindi naman siya aabutin ng pagluwa ng cone dahil alam mo yung limitasyon ng yung speaker. Okay? Hindi din siya mababali. Kasi alam mo kung hanggang saan lang yung limit ng speaker na ginagamit mo. So ito kasi, hindi to mababali. Ayan. Hindi ito mababali basta-basta. Hindi matatanggal itong kanyang surround. Masusunog na lang yung coil sa loob. Pero ito hindi basta-basta. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming gumagamit ng instrumental speaker. Pero sasabihin ko sa inyo, mas prefer ko to kasi mas mahigpit, mas malambot yung bass ng woofer kesa sa instrumental. Alam mo kung saan ko gustong gamitin itong ganitong instrumental? Doon sa mga nasa mid-low level. Okay? Nasa mid-low. Katulad ng mga ragatak. Kung gusto mo ng ragatak sounds, instrumental, magandang gamitin. Kasi lutang na yung kanyang mid-low. Okay? So at least na ano na natin, na nasagot na natin yung isa sa mga may pinakamaraming tanong. Tsaka yung nasabi ko nga pala sa inyo na nakabasa tayo sa isang forum, ang sagot kasi doon sa isang, hindi ko alam kung admin yung sumagot, parang admin yata kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi niya, not necessary daw kung foam or rubber yung ginagamit dito. Bakit naman hindi? Magkakaroon din daw ng bass. Oo, magkakaroon ng bass, pero iba kasi yung tanong kung alin yung kung mas maganda ba raw gamitin pang subwoofer. Okay? So kaya medyo hindi ko alam, malaking ano yun malaking forum yun Kaya nabigla ako doon nabigla na ako bigla nang mabasa ko yung kanyang sagot na it doesn't matter daw kung ganito yung surround. Na
gagamitin pang sub. Okay? So hanggang dito, yun din yung mga kanilang alam tungkol sa speaker. Iba din naman yung sa atin. So nasa sa inyo na kung alin yung susundin nyo. So ang advice ko lang, kapag hindi kayo sigurado, pwede nyong itry. Okay? Kung may mga kaibigan kayo, pwede kayong manghiram. O kung may budget naman tayo, pwede tayong bumili. Tapos ikumpara natin. Ang gagamitin natin, full range amplifier, yung walang ibang mga crossover, walang EQs, walang digital signal processors, okay, walang ibang mga nilalagay na bass enhancer, yung kusang full range lang. Tapos pakinggan natin kung alin ba talaga dito yung mas maganda magbigay ng bass, mas malambot, mas matigas. Okay? So hindi kasama yung sensitivity doon, ha. Hindi kasama yung sensitivity, yung bass performance lang. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? So maraming salamat. God bless at bye-bye.